Binata sa Malabon, hindi mapigilan ng kilos na kakaiba. Sa kabila nito, hindi rin mapigilan ang kanyang sipag. At lola sa Taguig, lagi na lang daw nawawala. At ngayon, naaksidente pa. Kaya ang mga kaanak niya, nagpasaklolo na sa atin. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Bata pa lang si Embang, naghahanap buhay na siya para makatulong sa kanyang pamilya. Noon pa man, nakitaan na siya ng nakakabilib na sipag sa lahat ng kanyang ginagawa. Yun na lang, mayroon siyang kondisyon na labis na nakaapekto sa kanya. Papalubog ng araw. Sa oras na ito, karamihan sa atin, pauwi na mula sa pagpasok sa trabaho o sa eskwelahan. Pero ang araw ni John Paulo o mas kilala bilang Embang, magsisimula pa lang. Dito sa isang bar sa Navotas na mamasukan si Embang. Parking boy siya dito. Ngunit kadalasan tumutulong din sa mga gawain sa loob ng bar. Trabaho sa gabi. Uwi ko sa amin. Magigising ako sa amin. Alas 2. Alas 12. Pagtungtong ng alas 12. Hindi naman ako nakatulog na. Diretso na ako sa bar. Gagawin ko ng mga ginagawa ng waitress. Masipag at maasahan, sabi mismo ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ganyan si Embang. Sa pag-ayos man ng mga lamesa at upuan, pagbubuhat ng mga case ng beer, o kahit maglinis pa ng palikuran. Subalit sa bawat kilos at galaw niya, mapapansing mayat mayang tila pumipitik ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, papikit-pikit din. At ang kanyang paglalakad, hindi pangkaraniwan ng bagal. Si Embang kasi, mayroong iniindang karamdaman. Tourette syndrome. Sa baby pa lang nga ako. Sabi nila, saan doon lagay ng baby? Incubator. Oo. Hindi ako nakalagi sabi. Yun na, lumaki ako. 2 taon ako natutuyat ako maglaki. Tingin ng kanyang nanay Eileen, dahil ito sa pagkakasakit ni Embang nung siya ay kapapanganak pa lamang. Nung pinanganak ko siya, alam ko normal po siya. Dahil nga sabi ko, sakto naman sa buwan, doon sa klinik na pinanakan ko, hindi talaga siya umiiyak. Kaya nung sabi, maghanap daw kami ng ospital na malaki ang mga kompleto sa pasilidad. Inanuhan siya na may sepsis nga daw. 1 buwan at kalahati kami sa charity ng Chinese. Tapos yun nga, siya, yung sinasaksakan siya ng mga, yung talaga antibiotic na malalakas. Magdadalawang taong gulang doon si Embang nang muling mapansin ni Nanay Eileen na may kakaiba sa anak. Nung time na lumalaki na siya, nagdadalawang taon, di siya nakakalakad talaga ng maayos. Yung tumatayo, natutumba. Gustong-gusto niya lumakad na katulad ng normal na lakad. Pero siya biglang babagsak. Kaya pinapaalalayan ko siya sa kuya niya. Minsan hahawakan ko siya na nakadalawang kamay para ako matutong lumakad. Tsaka madalas sinihilot ko yung tuhod niya. Ngayon, nung lumaki na siya na mga 5 years old, nakakalakad na siya ng normal. Kaso lang, biglang babagsak yung nawawalan ng balanse. Ngunit, gaya ng karamihan sa mga naitatampok naming istorya tungkol sa mga kapatid nating may karamdaman, si Embang, hindi nila naipatingin sa doktor dahil sa hirap ng buhay. Wala din po kasi kung kakayahan na ipagamot siya nun eh. Tsaka hindi ko alam kung saang doktor o ospital na pwede siyang dalhin. Kaya wala akong choice na kung saan ko siya pwedeng patingnan. Ganun. Kaya sabi ko, siguro naman ako magiging maayos yung lahat pag talagang malaki na siya. Hanggang sa lumaki si Embang at maaari na siyang magdesisyon para sa sarili. Hindi na rin siya nagka-interes pang kumonsulta sa doktor. Hindi ako nagpapacheck up. Walang pera eh. Tsaka, nagkaroon man ako ng trabaho. Hindi lang ako magpapacheck up. Ako lang yun. Matanda na ako, taon na ako. 31 na ako.
Kung hindi na ako nag-isip na mag-check up ako, isip ko, trabaho na. Di ba nang bumagsak yung katawan ko? Wala. At wala pa nga. Importante siya sa akin, kumita ako pera, ganun. Sa murang edad, mas pinili na rin ni Embang na maghanap buhay sa halip na mag-aral. Nagalo ng simento. Construction. Pinasok ko yun. Nag-15 anyos ako. Natuto akong pera. Yun. Kumaga, pinagsin ko lang sa sarili ko magtrabaho. Kasi hindi naman ako nakapag-aral eh. No-read ako. Aminado si Embang na nahirapan siyang kumilos dahil sa kanyang kondisyon. Ngunit pagtityak niya, kayang-kaya niya magtrabaho. Hindi naman ako mag-agalaw ko. Pero yun, nakakontrol ko siya. Pero bihira. Kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko naman. Ayaw magtrabaho. Ayaw magsumika. May bad kami naman ako eh. May lunas pa kaya ang karamdaman na ito ni Embang? Alamin yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Mula sa pag-aaral hanggang sa paghanap buhay, labis daw na pinahirapan si Embang ng kanyang di pangkaraniwang sakit. Pero sa halip na paghinaan, mas naengganyo pa raw siyang magpursigi sa lahat ng kanyang gawain. Bata ako, sa bahay na ako. Kukuha ko ng libro ng lolo ko. Doon ako sa kwarto mag-isa. Kumari, marunong ako magbasa ganun. Ganun yung sarili ko. Nilibangin ko lang. No read, no write. Ganyan si Embang sa edad na 31 years old. Sadya kasing hindi na niya pinusigi ang kanyang pag-aaral dahil sa kanyang kondisyon. Ang focus daw niya mula nang siya'y magkaisip Paris. ay ang magtrabaho. Malay. Eto na ako. Hindi ako ano pa ng grade 1. Ano. Iba na kasi mindset mo. Pag kung siya, trabaho lang ako. Hindi nga isipin magbasa. Mabigat at pisikal ang kanyang trabaho bilang isang parking boy. Subalit, hindi niya ito alintana. Wala naman ibang tutulong sa akin, hindi ako lang. Mawala magulang ko. Natutulungan ba ako ng mga kapatid ko? Hindi. Hindi ang katuwiran ko eh. Hindi nyo matutulungan, lalo na pag may mga anak na kayo. Ako wala akong asawa, wala akong jowa. Wala akong asawa. Pero, ang kaya ko, ano sa kanila, yung sarili ko. Hindi na makakatulong sa akin eh. Sarili ko lang. Ngayon, ang target ni Embang, makapagnegosyo. Sabi ko sa sarili ko, tsatsaga ako. So nakapag-ipon ako, magtitindahan na lang ako. Marunong naman ako magluto eh. Ba't hindi ko gagawin yun? Tsaka may nagturo sa akin mag-ipon. Yung head waitress namin. Hindi lingid kay Nanay Nancy ang dinaranas na hirap ng kanyang anak. Pero ang maibibigay lang niya, suporta. Hindi lang 100%, kundi 110%. Yung pinagtatrabuhan mo, itabi mo para sa iyo. Sabi ko, dumating man yung panahon na hindi mo na kaya, sabi ko sa kanya, meron kang ipon. Sabi ko, kaya nga napagalitan ko yan kasi nung bumili ng stereo, yung pangarap kong maging DJ, sabi niya gano'n. Yun, kaya ko sa kanya, natuwa ako sa kanya. Proud ako sa kanya. Kasi sabi ko, marami ko nakikitang disabled na Diyos ko, halos ayaw na pero kahit kaya pang magtrabaho. Pero sa kanya, proud talaga ako. Dito sa Kapatid Mo, hangad ko na mapagaan ang buhay ng mga kapatid natin na kahit hirap sa buhay ay lumalaban ng patas. Kaya sa pag-aalalay namin kay Embang, inuna namin ipakonsulta siya sa isang espesyalista. Agad siyang tiningnan ng neurologist para matyak kung Tourette syndrome nga ba ang kanyang kondisyon. Medyo hirap din, no? Oo, kasi kita ko pati yung pati yung lalam. Matapos ang masusing obserbasyon kay Embang, heto na ang resulta. Yung tinatawag namin X-linked dystonia Parkinsonism or XDP. And sa
ang layman term is lubag disease, no? Kadalasan siya nakikita sa mga lalaking Pilipino na merong roots sa Panay Island. Basically, mas madami sa Rojas, Capiz, tapos meron din sa Aklan, Iloilo, namamana siya by X-linked recessive inheritance. So, ibig sabihin na ipapasa ng nanay sa mga anak na lalaki yung gene. Although there are some reported or rare cases na sa female or meron silang very mild symptoms, hindi yung katulad nung kay Embang, no? Iba yung sa kanya talagang fully blown na generalized dystonia yung nakita natin. Wala pang lunas ang dystonia na siyang eksaktong karamdaman ni Embang. Ngunit may mga paraan para kumalma ang muscles at mabawasan ang tinatawag na involuntary movements ni Embang. Just to clear things out, technically, no, wala pa talagang lunas yung sakit. For now, ang binibigay namin symptomatic treatment. Sabihin, magbibigay kami ng gamot, marirelieve ng kaunti yung simptomas. Pag nawala na yung epekto ng gamot, bumabalik na ulit. Another option, nag-i-inject din kami ng botulinum toxin. Nangyayari kasi sa pasyente na may XDP, hyperactive yung muscle niya. So pag in-injectionan mo siya ng Botox, mababawasan yung hyperactivity. Medyo magno-normalize, mas magagalaw niya ng maayos. And another option is that yung deep brain stimulation surgery. Lagay po kami ng pacemaker sa utak, 2 pacemaker po, para humabawasan yung paggalaw ng pasyente. Pero yung surgery po na ito, hindi pa rin po siya cure. Sinundan agad namin ito sa pagtupad sa mga pangarap ni Embang. Una sa checklist, ang maging DJ. Eto ha. So tingnan mo, i-click mo to. Ipinakilala ng aming team si Embang kay DJ Yasi para sa basic tutorial. Nung una, shy type pa si Embang. Pero habang tumatagal, lumabas din ang pagka-enjoy niya sa ginagawa. Pangalawa sa checklist, ang pinapangarap niyang negosyo. Meron pong pinabibigay si Idol Rafi na food cart na magsisimula po sa kanya na pagnegosyo po. Tanggapin mo itong 20,000 para naman makapagdagdag puhunan po ito at di ba po nanay, nakwento po ninyo dahil nagagamot po si Embang, ito po yung makakatulong po sa kanyang medisina. Kaya pinabibigay po ni Idol Rafi at galing po yan sa Rafi Tulfo in Action. Thank you. Maraming salamat. Idol Rafi. Labas ka talaga. Ba't ka nag-iiyak? Wala. Masaya ka. Oo naman. Groceries for 1 month, Embang, at saka yung mga gamit sa food cart. Sige, silipin mo ha. Ayos. Sinamantala na rin namin ang pagkakataon para sorpresahin ng dinner date ang mag-ina. Dasal namin na pagkalooban pa ng lakas ng pangangatawan sina Embang at ang kanyang pamilya. Ito ay para maharap nila ang iba pang pagsubok sa buhay. Susunod, Lola sa Taguig, lagi na lang daw nawawala. At ngayon, naaksidente pa sa pagbabalik ng kapatid mo. Idinulog na ng kanyang mga kaanak sa inyong lingkod ang kondisyon ni Lola Marife ng Taguig. Minsan na kasi itong naaksidente dahil bigla na lang nawawala. Ang hiling nila, magkaroon ng linaw sa kalagayan ni Lola bago siya malagay sa mas matinding peligro. Maga ang muka, bakas ang mga natuyong dugo, may benda sa lig at ulo, at may sugat sa mga kamay. Yan ang kalunos-lunos na sitwasyon ng 75 anyos na si Lola Marife nang makuhanan ng video at mga litrato ng netizen. January 4, 2026, nang makita si Lola na palakad-lakad sa kahabaan ng kalsadang ito sa Pasay Taft.
ko po siya maayos makausap kasi maga po yung bunganga niya dito na malaki po yung bukol niya. Unang tanong po sa kanya, ano po nangyari sa'yo? Tapos yung sinabi niya po na binugbog nga po daw siya. Makalipas ang ilang araw, nakarating sa anak ni Lola Marife na si Eman ang kinaroroonan ng kanyang ina. Agad niya itong pinuntahan at dinala sa paggamutan. Duguan daw siya, ma'am, may benda. Nakahiga po dun sa sa Metropoint Mall sa Lapag. Una parang hindi niya ako nakilala. Sunod-sunod ang nagtag sa amin ng report na ito sa social media. Kaya agad naming inalam ang nangyari. Dito sa Taguig, natagpuan namin ang bahay ni Lola Marife. Nangungupahan siya sa kwartong ito kasamang anak na si Eman. Sa pakikipag-usap ng aming team kay Eman, nalaman namin na August 2025 pa pala nila hinahanap si Lola Marife. Yung nagtrabaho ko noon, hindi ko alam na bukas pala yung gate noon. Kasi sinarado ko po yun, hinilak eh. Lumabas po siya, hindi ko po talaga siya makita. Inano ko na, nag-post na ako na sa kalala ko na pag makita niyo si nanay, iyan niyo lang po. I-post na lang para mapuntahan ko kasi hindi ko kasi alam kung saan siya pwedeng makakita eh. Mga ilang buwan, wala pang nag-aano. Yung 2026, January 2, yun, may nag-post na may nagsabi na nasagasaan daw ng motor. Dahil din sa nag-viral na Facebook post na itinag sa inyong lingkod, nalaman ni Eman na mula sa kanilang bahay sa Taguig, nakarating ng Marilaki Highway si Lola Marife. Doon, nasagasaan siya ng motorsiklo bago napadpad sa Pasay Taft. May nag-chat sa akin na nabangga daw ng motor. Sino to? Yung taga-Antipolo din kasi sa ospital niya sa Amang Rodriguez, nakita daw nila si nanay doon, ginagamot ng mga doktor. Kaya lang ayaw po ni nanay magpagamot, ayaw niya magpatahi, nagagalit po siya. Agad na natunto ni Eman ang nakasagasa sa kanyang ina. Paano? Matapos kasi ang aksidente, ipinablatan nito mismo ang kanyang sarili. Galing po ako sa trabaho po, pauwi na po ako na-encounter ko po si nanay na bigla po siyang tumawid sa gitna ng daan po, madilim po ito. Nagulat po ako sa nangyari, tapos yung nangyari na po na yun, tinawagan ko na po yung asawa ko para humingi ng tulong. May dumating na pong ambulansya po, tapos may pulis din pong dumating. Iginiit din na nakabangga na kinilalang si Bench na hindi niya sinaktan si Lola Marife. Nung itakbo kasi niya ito sa ospital, nagwala ito at ayaw magpagamot. Dinala muna nila si Lola Marife sa barangay, pero bigla itong umalis. Tapos yung tatahiin na po si nanay, 4 na beses po nag-attempt ang doktor na tahiin po yung sugat niya. Tapos ayaw po ni nanay, sumigaw po siya at naghanap siya ng papel po. Nagsulat po siya sa papel. Ano po sinulat? Na ayaw niya magpatahi. Bali, tinurn over po ng asawa ko sa barangay po si nanay. Ang balita po namin sa pagka-turn over kay nanay po, bali, pinatulog naman po siya dun sa barangay tapos binibigyan ng pagkain. Tapos kinabukasan po, bumalik po kami dun para magdala ng pagkain po. Wala na po si nanay. Aminado si Eman, hindi ito ang unang pagkakataon na nagwala at nasagasaan si Lola Marife. Naglalayas po siya kasi nasagasaan na rin po siya ng motor doon dati. Dinala po din po yun sa ospital. Yung tama din po niya, sa noo din po. Tumawid lang daw po, tapos yung motor po mabilis. 60 years old na si Lola Marife nang una siyang mawala. At tuwing nawawala si Lola, kadalasan hindi lang araw o linggo, kundi buwan ang binibilang ng kanyang pamilya bago siya mahanap. Sinubukan na ni Eman na ipagamot si Lola Marife noon. Ipinangasok niya ito sa facility na ang sabi, may Alzheimer's si Lola Marife. Pina-check up ulit sa welfare. Medyo na siya, after 8 months, okay na siya dito. Kailangan daw painumin sa kanya yung gamot. I-maintain sa kanya yung gamot na yung sa Alzheimer. Ngunit, 1 buwan pa lang pagkalabas sa kanya sa facility, balik naman si Lola Marife sa pagwawala at biglaang pagkawala. Parang ayaw niya na. Sabi niya, ayaw ko na uminom niya. Dahil sa sitwasyong ito ng kanyang ina, apektado ang trabaho ni Eman. Kung minsan, nakikisuyo siya sa kapitbahay para mabantayan ang kanyang ina. Yun nga lang, sinusungitan daw ang mga ito ni Lola Marife. Ano po sabi ko, Nay, kumain ka na. Palambing ko naman po sinabi yun. Tapos sabi niya, ayoko, umalis ka nga dito. Minumura-mura niya na po ako nun. Tapos medyo narinig-rinig namin na may mga kumakalampog po, ganyan.
Tapos sinisilip-silip na lang po namin. May mga ano po, may parang mga gamit po na pinaghahagis, ganun. Tapos yung pintuan po parang pilit na binubuksan. Isa si Shaina sa madalas pakisuyungan. Sabi niya, mapilit si Lola Marife na lumabas ng bahay. Bago nga pumunta ang aming team doon, abay, muntik nang tumalon si Lola Marife sa bintana dahil gusto niyang lumabas. Sumilip po ako dito sa sliding na mirror po. Kita ko po si nanay yung kalahating katawan niya. Patalon na po talaga. Dahil dito, hindi na rin nagawang makausap ng aming team si Lola Marife sapagkat dinala na siya ni Eman sa mental hospital. Kaya naman, agad kaming nakipag-ugnayan sa ospital para kumustahin si Lola. Actually, si Mami Marife is already our patient here, no? Kaya lang na-lost sa follow-up and nabalitaan na lang namin na binalik siya dito and nagkaroon ng aksidente, no? Sa sitwasyon ni Lola Marife, tanong ng pamilya, ano nga ba ang dapat gawin? Sagot ko na yan sa pagbabalik ng kapatid mo. Sa tulong ng inyong lingkod, naipabot natin sa pamilya ni Lola Marife ang kahandaang tumulong ng nakadisgrasya sa kanya. Pero siyempre, gusto rin natin ng pangmatagalang solusyon sa kanyang tunay na pinagdaraanan. Mag-isang inaalagaan ni Eman ang kanyang nanay na si Lola Marife. Pumanaw na kasi ang kanyang ama, habang ang dalawa niyang kapatid matagal na niyang hindi nagkikita at nakakausap. Yung isa po, yung kapatid kong pangalawa, hindi na lang po naparamdam sa amin. Yung half sister ko naman, di ko po alam kung saan siya sa Surigao ba o sa Cebu. Sa araw na ito, magaganap na rin ang pinakaabangan nilang reunion. Pero ngayon, ang mas mahalaga para kay Eman, muli silang magkikita ng kanyang ina. At hindi na siya nag-aalala kung nasaan ito sapagkat naroon siya ligtas sa National Center for Mental Health. Pagdating doon, kinausap ng aming team ang doktor para alamin ang sitwasyon ni Lola Marife. Usually kasi ang tao may dementia, hindi lang memory ang affected. So we have the memory, behavior, and the functionality. So behavior, na-agitate sila, madaling magalit, no? For no apparent reason, bila na lang silang magwawala, magagalit, minsan nagmumura, nandudura sila, nananakit. Kay nanay, nung base sa kwento ng kanyang anak, kaya nga dinala niya dito, nagkakaroon ng mga agitation, nagagalit, nagwawala, parang nananakit din. At saka, nawawala, lumalabas ng bahay, which is part rin ng isang dementia yung tinatawag namin, nagwa-wander ang mga pasyente. Inalam na rin namin kung paano ang tamang pag-aalaga kay Lola sa harap ng kanyang iniindang kondisyon. Kailangan yung orientation, nakikita ang family, binibigyan natin sila ng activity, yung music na kailangan, kung anong favorite nilang music, dapat na nalalaman rin nila. Dapat may gumagabay rin sa kanila sa bahay. Pagkatapos makipag-usap sa doktor, heto na sa wakas ang pagkakataon para masilayan mismo ng aming team si Lola Marife. Malayong-malayo na siya sa mga litratong una naming nakita sa social media. Bago umuwi, minabuti muna naming i-blow out ang mag-ina. Hotpot siya, hotpot restaurant. Good for sharing. Meron tayong mga buffet tayo dito. So meron tayong mga unlimited foods. Meron tayong mga ready to eat. And meron din tayong mga ingredients na pwedeng ilagay sa pot natin. So meron tayong mga different kinds of soups. Meron tayong 5 kinds of soup. Meron tayong signature chicken, mala spicy, satay, collagen soup, and sukiyaki soup natin. So meron din tayong mga fresh seafoods, fresh meats, freshly cut meats, and vegetables din as well. Papasalamat ako sa kapatid ko.
Bunso, mas patawarin mo na ako sa mga kasalanan ko. Aanuin ko ulit ang magulang natin. Naging matigas ang ulo ko, hindi ako dapat panganay. Ako ang aano sa kapatid ko dahil kami na lang. Ang nanay ko dapat maasikaso ko. Pero sabi ko na nga po dahil may edad na rin naman po ako, iyaano ko na lang hanggat buhay yung magulang namin. Doon ko na lang po ipopokus. Para makabawi sa matagal na panahon na hindi sila nakikita, ipinasyal na rin namin ang mag-anak. Sciencescape po is a 4,000 interactive science museum, and then inside we have various activities po. So inside we have 6 different stations and that talk about science, and then inside we have various activities such as keychain making. We also have arts and crafts activities. We also have you can also make a soap, candle, baking. Bago namin ihatid pa uwi si Lola Marifé, inabot na rin namin ang tulong para sa patuloy niyang gamutan. Kami po ay pinadala ni Idol Rafi, nanay, no? Dahil po napukaw niyo po yung damdamin ni Idol Rafi, kaya naman po nandito po ako para iabot po ang tulong niya sa inyo, nanay, pambigay po. Pambili niyo po ng gamot. Alam po namin hindi naging madali ang pinagdaanan po ninyo sa labas. Pero teka, hindi pa dyan natatapos ang mga sorpresa. Actually, ito puro pang essentials to. Pwede nilang ma-start to na pang sari-sari store. Malaking tulong na to para makapagsimula at makakapagsimula sila ng walang puhunan dahil may nagbigay tayo ng kaunting tulong sa kanila para makapagsimula ng negosyo. Thank you po kay Senator Rafi Tulfo na kasama na po namin ang nanay namin at thank you din po sa binigay niyo pong tulong sa amin. Tulong at financial. Thank you po, Senator. Sana po lagi po at marami po kayo matulungan. Sa kondisyon ni Lola Marifé, maaring tuluyan na mawala ang kanyang alaala, maging ang mga mukha na minsan niyang binuhusan ng pag-aaruga. Pero may mga alaalang hindi basta mabubura ng sakit, kaya ng taus-pusong pagmamahal at pagsasakripisyo ng isang anak. Hangad natin sa kapatid mo na patuloy na umayos ang sitwasyon ni Lola Marifé, pati ng kanyang pamilya upang patuloy din nilang maharap ang buhay ng may pag-asa. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.